Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. JDB uli ang inyong gabang lingkod. Pag-usapan naman natin ngayon ito pong si Senator Bato de la Rosa na tila baga sa kanyang pagtatanong dito ay naninibago. Ay hindi pala. Naninigurado sa safetyness. Lagi safetyness ano? Sa safety ng mga diskaya. Ang tanong, nag-like na ba kayo? Pakipindot na and pakishare na rin po ng ating live tonight. Diba? Eugene RN. Yan. Ngayon, eto po. Tanong ni Bato kay Rimulya. Yes, sir. Can we confirm from you, so far sa itong tinatakbo ng investigasyon natin, kung ilan na yung na-admit ninyo sa Witness Protection Program from our resource persons? Kung meron na ba? Ang trabaho ninyo, dapat ang pinaka-main focus dito, Senator Bato, hanapin ninyo, mapanagot dito yung mga tiwali. Bakit parang tila baga yung safety from prosecution, di ba? Ang pilit mo ritong inaalam. Pilit mo ritong sinisigurado. Hindi ba yan kaya ang tunay na dahilan ng iyong attendance dyan palagi sa hearing? Ay para tiyakin na safe ang mga diskaya? Oh. Di ba? Ay nako. Ito pa. Sir, under the Witness Protection Program, dalawang klase ng testigo po. Ito, sa sagot dito ni Boying, nako, palagay ko ho, meron ditong mga kakabahan na gusto sana na na pumasok diyan sa Witness Protection Program pero hindi natutuloy. Ibig sabihin yung makikipag-cooperate hoping na madali lang palang makapasok sa Witness Protection Program. Tingnan nyo dapat ka hindi to sinagot ni Boying Rimulya Hindi niya dapat to sinagot Tingnan nyo One is a protected witness, people who testify in proceedings, if they request assistance from the DOJ and apply for the program. Itong tinatakbo ng investigasyon natin, kung ilan na yung na-admit ninyo sa Witness Protection Program from our resource persons? Kung meron na ba? Sir, under the Witness Protection Program, dalawang klase ng testigo po. One is a protected witness, people who testify in proceedings, if they request assistance from the DOJ and applying for the program, we give them a protected witness status, which means bibigyan na ho namin sila ng security at yung mga ibang benefits pwede na makuha. Ang pagkakaiba lang, pag sinabi hong state witness, ibang procedure din po yun. Kaya yun po yung ina-evaluate ngayon. Sa dami po ng transaksyon na nandito, inaayos po namin, tinitingnan ho namin kung paano ano talagang krimen sa kami magko-concentrate. At kung si kaninong testimony po pinakamahalaga under the Witness Protection Act. Yun. So, dalawa ang witnesses. Yung isa is yung protected witness. Pero hindi po nangangahulugan, libre na siya. Okay, it's not a guarantee na libre na siya from prosecution. So, sabi ni Boying, bibigyan namin sila ng protection if they apply. Para dyan. Sila yung mga nagtitestify. Yan yun. Okay. Tapos yung kung sino ang papasok sa Witness Protection Program, iba ang proseso. Okay. Yun. And again, under the law, di ba? Yung batas dyan para sa Witness Protection Program, it is up to the DOJ Secretary to ascertain kung sino ang makakwalify. Kaya pilit nila ngayong hinaharas-haras etong si Boying. And then to the point na bahagi ng pagsasabotahe dito, napiga nila rito, ni Bato rito, si Boying Rimulya, na nasabi, ano ang dalawang klase ng witness na nasa ilalim na ng proteksyon ng Department of Justice. So sina Diskaya, yung ibang mga nandiyan, sila po so far ay protected witnesses. Gwardyado, iniingatan. Okay? Kahit po yung sabihin natin na-cite in contempt, pero kung protected naman, di ba? Ganun din yun.
Yun po, kailangan po makita namin kanino talaga ang necessary para makakuha kami ng conviction later on. Yun, necessary, kinakailangan na testimonya. Unique na testimonya po. Yun po yung kinakailangan dito. Yun bang tipong ikaw lang yung makapagsasabi. Pero kung ikaw yung isang kasabwat dito, isa kang negosyanteng kasabwat, nationwide ang iyong kapalpakan, ibig sabihin marami kang pwedeng ikanta. 'Di ba? Pero hindi lang naman po siya, si Diskaya, ang kausap ng mga taga-DPWH. Iba-ibang mga contractors. Ang dami, pag tinignan niyo yung mga lugar, naging pattern na nila ang substandard o kaya naman ay ghost project. Ghost yung trabaho. Diba? Naging pattern na nila. Nationwide na yan. So, ibig sabihin, maraming po pwede pa na mapagkunan ng testimonyang makapagkukonvict. Pwedeng ang mga records na lamang, hindi na yung hindi na galing sa bunganga ng mga Diskaya o ng mga kauri nila negosyanteng magnanakaw. O mga mapagsamantala, nagpapagamit sa mga siraulong buwaya sa DPWH. At obvious naman, hindi sila naipit. Dahil kung totoo na ayaw mong sumabit ang iyong lisensya, ayaw mong sumakit ang iyong ulo sa negosyo, hindi ka magpapagamit. Kaya nga pong sinasabi ko, walang negosyanteng kurap ang utak agad. Nakukurap sila dahil sa kausap nila at nakikita nila ang ganansya dito. At dahil doon, di ba, nagpapagamit na sila sa katarantaduhan ng mga politiko at ng mga opisyales ng gobyerno. Di ba? Yeah, that's right, Linsel. Merong isang lugar doon. O yun yung kahapong pinuntahan ni Vince. Galit na galit. Sabi nga niya, hindi ka ba naawa sa mga bata? Kung nakatira dito. Di ba? Oh. Buong bansa yan. Records lang, yung mga dokumento lang na itong dokumentong ito nagsasabi, may proyekto dito. Kanina lang bago tayo nagsimula, I was watching a video from a motorcycle rider group. So nagra-ride po sila sa bundok. Aba, itinuro sila ni Waze, dito kayo dumaan. Di nakarating sila ron sa madamong lugar. Tawanan sila ngayon. Wala namang daanan dito, walang kalsada. Anak ng baka. Meron pala. Nakita nila ngayon yung karatula. Karatula. 2023, 2024 po. 2024, December, dapat tapos na yun. Grabe. Fresh pa yung tarpaulin. Halata nga yung sinasabi ko sa inyo, nagpapapicture lang ang mga damuho. O yun, sa pala yung Cebu. Thank you, Alex. Di ba? Grabe. Sabi nga nila, napakamahal. Magkano yun? 48 million ba yun? Napakamahal na tarpaulin, nakaratula. Kaya yung sinasabi nila, na tanging kina Diskaya lang, sabi ni Topacio, na kapag hindi mo narinig ang testimonya ng mga Diskaya, hindi mo makukonvict yung mga politiko kasi sila yung pinaka-guilty dito. Ay, ang tanong po dito sino ba, di ba? Sino ba ang tawag dito? Pinakamaraming ginawang violation. Di ba? Pare-pareho lang po sila. Yeah, that's correct, Zoe. Pati road project, Mumu. Di ba? Kaya pala may mga nangyari na rin sa akin dati yan. Naka-waste kami papunta ng isang lugar doon sa Cavite. Aba, inikot po, sabi ng Waze, turn left. Nag-left naman kami ngayon. Sundan namin. Ako, ang kitid na nung daanan. Nakukwento ko ito dati palagi. Narating namin yung isang lugar, nakalimutan ko yung bayan, Dasma yata yun. Meron doon na makitid na kalsada. Naku po, 18th century pa, 18 kopong-kopong pa yung petsa nung tulay, pangkalesa lang. Bawal ang salubungan. Dala namin ni kotse. Sakto lang kami doon.
Lahat ng nakakasalubong naming motor, kailangan gumilid ng todo o umatras. Nandun na kami. Oh. Tapos, paglingon namin, sabi na naman ni Waze, kanan kami. Walang iya, kinakanan namin lupa yung dinadaanan namin Tapos kanan ng kanan kami. May umiikot na pala kami sa isang nakatayong puno ng mangga. Tapos, biglang sabi, this is your destination, planet Earth. Yung bigla kami naging alien. Oh, di ba? Dahil diyan sa mga katarantaduhan ng mga yan, ng mga politiko na yan. Kaya may naliligaw sa bundok kasi talaga palang merong kalsada na ginastusan ng gobyerno pero wala kang makikita. Di ba? Grabe. Kaya ngayon mga nagagalit sa akin ang sinasabi ko dati na talamak ang korupsyon ngayon sa administrasyong ito ni PBBM. Abay, galit na galit. Ngayon, mismo ang Pangulo natin, na-discover niya, na-confirma niya pa. Kaya tinatrabaho niya ngayon. Diba? Sa kalagitnaan ng kanyang kalagitnaan ng kanyang termino. Tuloy-tuloy na yan. Meron pa naman pong solusyon laban sa mga ganyan, Dennis. Kung ang mga Pilipino na humihingi ng pagbabago, dapat matuto sa tamang pagboto. Huwag nang pipili ng mga politiko galing sa political dynasty na yung kanilang lugar, isang katerba ang mga Islam areas. Di ba? That's right, Jobs. Ginagago nila yung mga mamamayan Bago tayo magpatuloy ng galit natin, pakipindot naman po ng like button at saka paki-share na rin po itong ating live. Okay? Ay, nako. Diyan ba dati yung bandang Malacanang Clinic? Okay, sa May Cabel. Ay, nako. Grabe yung mga tao na yan. Ngayon, para sa isang senador na halatang-halata po, ay dalawa pala. Halatang-halatang nagsisilbi para sa mga diskaya. Kasi nga naman, mas mainam na makuha mo ang ari-arian bago maisoli sa gobyerno. Am I correct? Di ba? Parang ganito lang po yan Usapang kurap. Makukulong lang din naman ang mga yan. Makukuha lang din yung mga ninakaw nilang ari-arian. Mabuti pa, mauna tayong makakuha. Bago ang gobyerno, kasi nanakawin din naman yan sa gobyerno ganun yun sana napunta yung mga ari-arian ng mga Marcoses na sinequester ng PCGG. Hindi ba marami nang nawawala? Ganun din ang mangyayari dyan. Kaya, iba na yung naagap. Duralex Sedlex o Loben? Low-bend. Ay, nako. Okay, so yun na natin to. So ano pa ba yung isa natin? Ito, reverse playback. Padamuhong ito Ang dami nilang kalokohan na papakita ko sa inyo ngayon. Mga damuhong ito, mga politiko na ito, magawa naman ito ng mga DDS. I don't know kung sino nagturo sa kanila niyan. Reverse playback. Inaatake nila rito si Boying. Pansin niyo yung folder sa harapan niyo. Tahimik ka nga. Good morning po sa inyo mga kapatid. JDB uli ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon itong reverse playback. Meron po kasi isang video na kinuha ng mga DDS na to mula po sa Rappler. Tapos, inedit nila paatras ang video para magmukhang si Alcantara ay nalungkot ng bigyan ni Boying ng affidavit. Script, parang ganon. At kaya po siya lungkot na. At kung yun ay mapapanood mo na hindi mo alam na ito po ay
reverse playback, nako, masasabi mo na, nako, loko talaga to. Walang kadala-dala. Talagang makulit. Gaganon ka talaga eh. Ganun pala si Boying. Diba? O eto ngayon. Tignan nyo ha. Pinagtabi ko yung original at saka tong corrupted video na ni-reverse ng mga DDS. Pansinin niyo yung folder sa harapan ni Alcantara. Yan ang kanyang statement na binuksan niya kasi babasahin niya. Ayun, di ba? May inilagay si Boying. Pero kung titignan nyo naman dito sa kabila, sa may parting kanan, ito kanan, ayan, kanan. Tapos, yun, binigyan siya ng script ni Boying. Kaya pala siya, Diba? Binigyan daw ng script ni Boying. kita mo yung naging facial expression. Sabi niya hindi niya nababasahin yung statement niya dahil alam naman niya. So, inihayag niya yung statement niya. Ang naging problema nito, sineban siya ni Panfilo na Alcantara, meron ka namang statement, basahin mo na. Naalala niyo yun? Kaya pala ayaw niyang basahin kasi script yun. Ayan na. Ito na yung pinapaalam siya ni Boying sa chairman na dadalhin niya muna itong si Alcantara sa 'Di ba? So itong si Alcantara may inabot na papel kay Boying. DOJ at ibabalik ng 2:00 para nga daw doon sa statement niya para maging parang 'Di ba? Yun yung original. Pero dito sa gawang ito ng DDS, Diyos mio, tingnan, mukhang totoo eh. Mukhang pag ito nga lang pinanood mo, makukumbinsi ka eh. pansinin niyo yung folder sa harapan ni Alcantara. Yan ang kanyang statement Ayan, may kinuha si Boying. na binuksan niya kasi babasahin niya. Tapos, Sinasabayan pa nung daldal nung narrator na babae. Misleading. Pag may nakita kayong ganyan, sa FB, isubmit nyo ng complaint. Para ma-take down pati yung FB account. yun, Misleading eh. binigyan siya ng script ni Boying. Kaya pala siya pinaupo dyan ni Panfilo. Kasi hindi naman siya dyan nakaupo nung pisa, di ba? Pinalipat lang siya ni Panfilo. Right. Nakita mo yung naging facial expression nitong si Alcantara nung ibinigay ni Boying sa kanya yung papel. Kasi siguro nagulat siya. At saka at the same time, nakakakaba. Naiipit siya eh. Sino kayang babae na to? Sino kaya itong nagnanarrate na to? Sasabihin ba niya yung totoo na nalalaman niya or babasahin niya yung script na Totoo na mga nalungkot, naging emotional. Siyempre, di ba? Ang dami mong mapapahamak na tao. Kesa naman sa ikaw yung... sino yun? Si Alona? Oo, kilala ko yan, si Alona. Ano pong account nun? Alona. Nako, yari ka, Alona. Kulong na. Kaboses ng babae hindi naliligo. Parang medyo iba naman po yung boses nun. Hindi daw, si Alona daw yun eh. Sino ba si Alona? Ano bang exact name niyan sa FB? Aso ni Attorney Libayan. Okay. Alona na shit na nasa Japan. Kaya pala kilala nyo, no? Si Alona. Tanga Japan. Dapat nire-report po yan. Okay? Ayan, ni-reverse yung video. Kinalat na yan sa TikTok. Ang tanga nila, nandyan yung logo ng Rappler. So it's very easy, di ba, to counter-check. Yung Rappler, hindi naman dinidelete yung video nila, yung original. Di pahiya sila. Ay nako. Ito mga to talaga mga pathological, 'di ba? Fake news peddlers and manufacturers. Yung vlogger na gumawa niyan, hindi lang didilis ang niloloko niya, pati sarili niya at pamilya niya. That's right. Kaya asar na asar dyan, asar si Patrick dyan eh. Yung kakamping dahil dyan sa Alona na yan, grabe magmura yan kay PBBM lahat. Ay, ganun? Yun, dapat kasuhan yan eh, di ba? Yung ganyan. Kaya malakas pala ang loob, nag-aalamaharli ka. Di ba? Kasi,
Nandyan sa Japan. Napanood ko yung hearing na yan, pinagtyagaan ko. Ako rin eh. And nanonood kami ng hearing, huwag ka nang dumaldal na babae ka. Ay, nako. Oo, fake news. Kaya lang maraming hindi nakakaalam yan. No. Okay? So, dapat i-complain yan. Anong pangalan ng FB nun? Ano bang ano nun? Yung Alona lang ba talaga yung pangalan nun? Oo, parang yung pag ito, Kuya, ano ba yun? Yung DDS, si Boy Lighter. Di ba? Oo, pareho pala, pasmado bunganga. Okay, so iwan muna natin to si Alona.